Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 12 noon here in the Philippines. Hello sa inyong lahat dyan. At ipapatuloy ko itong ating vlog kahapon tungkol kay Thinking Pinoy at Attorney Vic Rodriguez. Ngayon naman, itong si Banat Bay, no? Pinatunayan niya na itong si Thinking Pinoy ay hindi raw marunong mag-research. Yan ang sabi niya sa kanyang programa. Okay, yan ang ipapakita natin. Magre-react tayo dyan tungkol kay Banat Bay. Okay? So kung matatandaan natin kahapon, ang nangyari, nag-vlog naman itong si Thinking Pinoy tungkol kay Attorney Vic Rodriguez na sabi nga ni Thinking Pinoy na itong si Attorney Vic Rodriguez ay may nagmamay-ari dyan sa Saksi Ngayon na news outlet, which is kumakalat nga yan sa social media, yung Saksi Ngayon sinisiraan raw ang Malacanang. Okay? So parang sinabi ni Thinking Pinoy na ipinagtanggol raw niya itong si Presidente Bongbong Marcos sa mga atake ni Attorney Vic Rodriguez dyan sa loob ng Malacanang. Okay? Ngayon, itong si Banat Bay, pinatunayan rin ni Banat Bay na may kamalian ang mga sinasabi ni Thinking Pinoy. Yan ang alamin natin, okay? Pero bago natin i-play ang video na yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please consider i-subscribe, i-follow sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. Ito nga, ipapakita natin itong video ni Banat Bay sa kanyang programa na sinasabi niya na itong si Thinking Pinoy raw ay hindi marunong mag-research tungkol sa issue na si Attorney Vic Rodriguez raw ang nagmamay-ari dyan sa Saksi Ngayon. Okay? So without further ado, i-play natin ang video na yan at sabay-sabay tayong magre-react dito. Play. Siyempre, pag-usapan din natin yung mga hindi ho pinag-uusapan ng mainstream media. Okay? Isa na nga ho itong tungkol ho dito kay TP. Eto na, pag-usapan na ho natin tong kay TP. Alam ko, marami sa inyo medyo sawa na sa pagmumukha ni TP. Saba. So, ano yan, TP? Tinira ka ni Banat Bay, ha? We are hoping na makakita sa vlog mo, ha? Dapat sasagutin mo itong mga sinabi ni Banat Bay. Bagay, nakakasawa naman talaga yung pagmumukha ho ni TP, di ba? Naintindihan ko naman ho yung inyong pasanin sa buhay. Di ba? Pero napaka-importante ho nito. Kasi alam nyo, para ho maging aware lang po tayo at marami ho sa ating mga kababayan sabi sa kampo ni TP, no, yung mga audience ni TP, may resibo raw si TP, kaya naniniwala sila. Dito naman si Banat Bay, sabi rin niya, may resibo rin siya tungkol dito. Okay? So tingnan natin kung saan tayo maniniwala sa kanila. Naliligaw ng batang to. Na marami ho sa ating kababayan ng medyo naloloko pa nitong tao na ito. Susubukan natin buksan ang mata ng mga ilang tanso. Subukan lang naman natin, ha. Susubukan lang natin, malay ninyo mabuksan at maniwala na ho sila. Dahil tama nga yung sinabi ni Attorney Rodriguez. Ano po ba yung sinabi ni Attorney Rodriguez? Sinabi niya po na ito po daw si Thinking Pinoy mahilig sa espekulasyon, mahilig sa chismis, sa madaling salita. Sa kahapon nga, napatunayan natin na gumagawa siya ng sarili niyang chismis na pinaniniwalaan niya. May sariling chismis ka raw, Thinking Pinoy, ha? Sagutin mo ito. Tapos kokontrahin din niya. Di ba? Ganun o ang system nito ni TP.
Gagawa siya ng chismis, speculation, mag-a-assume siya, gagawa siya ng sarili niyang teorya, tapos sasabihin niya hindi din totoo. Di ba? Kaya ngayon, TP, hindi raw totoo mga sinasabi mo. isa sa mga sinabi niya kahapon, kung maaalala ninyo, meron ho ba kayong naalala sa sinabi niya kahapon? Kung kayo ho, medyo nakakaalala ho dito, sige nga sabihin nyo nga sa akin kung ano po ang kanyang paulit-ulit na sinabi po kahapon. Sige, tingnan ko nga. Kung maaalala ninyo. Review tayo. Class! Ano yung kanyang sinabi kagahapon? Ito na yon ha. Sinabi niya kagahapon na si Attorney Vic daw Rodriguez ang publisher o may-ari ng Saksi. Tama, mali? Tama. Diba? Paulit-ulit niya sinabi yon. At sabi niya, etong Saksi daw ang naninira kay Pangulong Marcos. Naghanap siya ng restback sa mga loyalista ni Marcos. Diba yan ang kanya sinabi? So sinabi nga niya, paano napatunayan yon? Lahat ng kanyang teorya, lahat ng kanyang sinabi, okay? Ano po? Lahat ng kanyang sinabi base po sa kanyang teorya na kung saan si Attorney Vic ang publisher ng Saksi, ang may-ari ng Saksi. Yan ang kanyang teorya. So yun yung kanyang basic foundation para tirahin si Attorney Vic. Okay? Ngayon, syempre, alam mo naman tayo, hindi tayo papayag sa basta-bastang maritesan. Lagi po tayong nagre-research. Lagi po natin inaalam ang katotohanan. Saan na tayo maniniwala ngayon? Yung Thinking Pinoy doon, nagre-research daw siya. At dito kay Banatbay, nagre-research rin daw siya. Okay? So, binabanata na ni Banatbay, Kaya kahapon, naging interesado lang ako doon sa sinasabi niyang, paano kaya niya nalaman na si Attorney Vic ang publisher pa rin ng Saksi? Ewan ko kung Saksi ba ni Jehovah yun o Saksi. Hindi ko alam kung anong Saksi yun. Pero yung tabloid daw na Saksi ngayon, publisher daw si Attorney Vic. Pero in fairness naman kay Thinking Pinoy, ni-research ko yan sa Google. Kung sino ang nagmamay-ari dyan sa Saksi ngayon. Nakalagay doon, owner, Attorney Vic Rodriguez. Okay? So ito, pinatunayan ni Banatbay, ano kaya ang kanyang source dito na binenta na pala ito kay Attorney Vic. So nag-Google ako, nag-research ako, tiningnan ko. Tapos meron din tayong mga ilang kakilala dyan, no? Kasi syempre, dati po, pinagtanungan na natin. Hindi ko na lang sasabihin kung anong ahensya ng gobyerno yung pinagtanungan ko. Pero meron po akong tinanong na... Yan kasi Banatbay, sabihin mo kung ano yung ahensya. Yan ang sabi ni Thinking Pinoy na maraming mga blind item yung mga sources. Dapat Banatbay sabihin mo kasi matatawag yan na gawa-gawa mo lang, no? Sabi mo may source tayo ng mga ahensya, hindi ko na lang sasabihin. Parang yung riskback ni Thinking Pinoy yan, gawa-gawa mo lang yan, di ba? Dapat sabihin mo detalyado para talaga maniniwala ang taong bayan. Yan ay payo ko lang, ha? Ahensya ng gobyerno at inalam ko yung sino ang may-ari ng Saksi. Sa madaling salita po, tayo po ay nag-research, nag-google at saka nagtanong-tanong sa ahensya ng gobyerno. At napag-alaman ko, with document, sabi nga ng iba, may resibo. Ano ho itong resibo na ito? Ito po, tingnan nyo ho. Ano ho yan? Ang tawag po dyan ay Deed of Absolute Sale.
Hindi po ibig sabihin yan may namatay at binenta, okay? Linawin lang natin, ha? Deed of absolute sale. Hindi ho dead of absolute sale, okay? Baka kasi isipin nila, ay, ano yan? Ay, may patay na absolute sale. Hindi po deed, hindi po dead, okay? Ay, deed po, okay? Linawin lang natin. So, ano ibig sabihin ng deed of absolute sale? Oh, nakuha tayong dokumento na nagsasabi dito na si Attorney Vic Rodriguez, ano daw, ay true and absolute owner of, di ko na siyempre tinama yan, dinilit na natin yan, common shares of stocks issued by Periodicong Pilipino Incorporated, a duly authorized and existing under the law. So, sa madaling salita, ito po kasi ang Periodico Filipino Incorporated ang may-ari ng saksi ngayon. Okay. Pero dito, pinatutunayan ng deed of sale na ibinenta na pala ni Attorney Rodriguez ang periodiko, yung kanyang shares sa Periodico Filipino Incorporated. Binenta niya na. Sa madaling salita, eto pong si Thinking Pinoy, sablay na naman. O, yun ang katotohanan dyan. Siguro, is this one way of saying you Banatbay na hindi si Attorney Vic ang nagsulat noon sa saksi ngayon? Okay? Kasi hindi na siya ang, kung totoo man itong inipresenta ni Banatbay, anong ibig sabihin ni Banatbay dito? Na yung mga sinulat ng saksi ngayon ay hindi si Attorney Vic ang gumawa nga dyan. Huh? Is that what you mean, Banatbay? Bakit kanyo sablay na naman ito si Thinking Pinoy? Simpleng-simple lamang Oh, Thinking Pinoy, sablay ka raw. po. Ha? Ang linaw-linaw po dyan na ibinenta niya na po. Sandali, Banatbay. Sandali. Wala ka namang critical thinking. Baka mamaya ibinenta lang niya nung in-announce ni Thinking Pinoy na ang publisher ng saksi ay si Attorney Vic. Baka naman dun lang niya binenta. Alamin natin ngayon. Kailan ba niya ibinenta ito? Yung kanyang shares. Okay. Ayan po. Dito malalaman natin, ha? Ayan, oh. Ang linaw. Ano dito? Kailan daw ibinenta? Ayan, oh, sa baba. June 24, 2022. Diyan sa Pasig. Oh, alinaw po, ha? So, 1 year na pala itong ibinenta. Oh, Thinking Pinoy, sagutin mo yan. Oh, may resibo si Banatbay na ito palang saksi ngayon ay ibinenta na pala ni Attorney Vic Rodriguez. So, kung ano man ang sinulat ng saksi ngayon tungkol dyan sa Malacanang, sa mga pangyayari dyan, ibig sabihin ni Banatbay, wala nang kinalaman ang si Attorney Vic Rodriguez dito. Okay? Sagutin mo ito, Thinking Pinoy, para kapani-paniwala ang mga sinabi mo tungkol kay Attorney Vic. Ang tanong, ngayon po ba ay 2022? Hindi, ngayon po ay 2023 na. Okay? Ano po ba ngayong month? Ano po ba ngayon, June? Hindi. Wala pang April. Oh. So malinaw po na mahigit 1 taon na naibenta yung dyaryo na yan. Ibig sabihin yung kanyang shares doon sa dyaryo na yan. Sa madaling salita, nung nagsimula si Marcos, etong si Attorney Vic, since naging ES siya, ibinenta niya na po yung kanyang shares. Oh. Naintindihan na natin. So, for the Lecadesa's sake, itong si Attorney Vic Rodriguez, dahil nag-ES na siya kay PBBM at that time, ibinenta niya yung saksi ngayon, no? That's because para naman iwas dyan sa issue at yan, lagi yung sinasabi, yung conflict of interest. Okay? Kung ito ay totoo ang sinabi lahat ni Banatbay.
saan kaya niya nakuha itong mga details, mga papers na ito na talagang nagpapatunay na si ES Vic, yung former ES Vic natin ay wala nang kinalaman dito sa saksi ngayon, no? Basing sa dokumentong inipresenta ni Banatbay. Kasi nga, meron siyang delikadesa. Ayaw niya na mapagbintangan na iniimpluwensyahan niya ang media. So siguro, nung panahon na siya ay ginawang ES ni President Marcos, siya po ay ibinenta niya na ho yung kanyang shares. Iniwan Klaro niya na. yun, ha? Klaro yun. So ibig sabihin nun, Okay, so dyan magtatapos ang ating reaction video natin kay Banatbay. So magre-react tayo dito as a whole. So dito sa world of vlogging, kaya importante talaga yung mag-research tayo. You know? Itong si Thinking Pinoy na sabi niya na itong saksi ngayon ay naggumawa ng istorya sa kanilang news outlet tungkol sa Malacanang. Nag-vlog dito si Thinking Pinoy na parang sinabi niya na siniraan lang ng saksi ngayon dahil pagmamay-ari dito kay Attorney Vic, no? So ito namang si Banatbay nag-research na hindi na pala nagmamay-ari itong si Atty. Vic dyan sa saksi ngayon. So parang sinabi ni Banatbay na walang kinalaman si Atty. Vic Rodriguez dyan sa mga sinasabi ng mga saksi ngayon. Okay? Which is kumakalat yan sa mga vloggers. Dahil ako nga ngayon ko palang narinig yung saksi ngayon na news outlet. Kasi ang dami no? So, talagang mag-ingat tayo sa information, no? Na sabi dito ng saksi ngayon ay nagkagulo raw daw sa Malacanang dahil meron raw nangyaring mass resignation. Oh, matindi yan. Totoo man yung sinabi ng saksi ngayon, no? So, itong si Banatbay hindi kaagad naniniwala dahil dapat niyang i-research muna. Okay? So, ngayon, dito sa mga audience ko, sa tingin nyo, sino ang palpak dito? Huh? Naniniwala ba kayo kay Thinking Pinoy? Naniniwala ba kayo o mas naniniwala kayo kay Banatbay? Kayo nang humusga dyan. Okay? Ako may sarili akong opinion dyan. No? So, itong namang si Atty. Vic Rodriguez, medyo ibinulgar niya, ibinuking niya. Kaya pala itong si Thinking Pinoy ay medyo bitter o galit sa kanya dahil at that time hindi lang niya sinabi na ito palang si Thinking Pinoy ay nagpapa-appoint sa bilang political advisor kay Presidente Bongbong Marcos at hindi niya inapprove. Okay? So, ewan ko ba kung ano ang katotohanan tungkol sa pagbibitiw o inalis ba itong si ES Vic Rodriguez, no, former ES dyan sa Malacanang. So that will leave it there, no, kasi hindi natin alam. So maraming mga sabi-sabi pero hindi natin ma-justify yan hanggat hindi natin walang nagbigay ng statement na talagang legit from Malacanang, di ba? Oh. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? Babasahin natin yung mga comment, ang inyong mga opinion tungkol sa istorya na ito. Okay? So, guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. At subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Have a great day and God bless sa inyong lahat.